Pupunta si Manila Mayor Joseph Estrada sa Kapitolyo ng Laguna matapos pababain sa pwesto ang kanyang pamangkin na si dating Laguna Governor E.R. Ejercito. Ang mga taga-suporta ng dating gobernador umaasa pa rin mapipigilan ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. May news to go si John Consulta. John. Howie, nagmistulang meeting de avance nga itong ginawang vigil ng mga taga-suporta ni Governor E.R. Ejercito habang nakabarikada pa rin dito sa loob ng Kapitolyo ng Laguna. Napuno ng kantahan, tawanan at palakpakan ang sinagawang magdamag na programa ng mga taga-suporta ni Governor E.R. Ejercito sa harap ng Kapitolyo. Nagkaroon pa ng pamimigay ng papremyo para sa mga nakakasagot ng trivia questions para sa mga accomplishment ng gobernador. Pero ang pinaka-highlight ng programa, ang pag-aanunsyo ng pagdating ngayong umaga ng kaalyado at kaanak ng pinababang gobernador, ang pagbisita ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada na tiyuhin ni Governor E.R. Ang isang taos-pusong paanyaya sa inyong lahat, bukas sa ikasyam ng umaga, makakapiling natin ang Pangulo ng Masa, ang ama ng lungsod ng Maynila, ang Pangulo ng Mahirap, Pangulong Joseph Estrada, makakasama natin bukas ng umaga. Pagkatapos ng programa, bumalik sa Capitol Building ang ilan sa mga supporter pero maya-maya lang ay agaw pansin na ang paghahakot ng gamit palabas ng Capitol Building. Inilagay Howie sa mga malalaking kahon ang mga kwadro, plaque, dekorasyon at personal na gamit ng gobernador at isa-isang hinakot sa likod ng gusali. Sa kabila nito ay nananatili pa rin daw buhay ang pag-asa ng kampo ni Governor E.R. na makakakuha sila ng status quo ante-order mula sa Korte Suprema na magpapabalik sa pwesto sa diniskwalipikang gobernador. Sa mga oras na to, Howie, ay makikita natin dito nga sa harap ng Kapitolyo ang pag-asama-sama ngayon nitong mga taga-suporta ni Governor E.R. At alumang oras mula ngayon na inaasahan ng darating itong si Manila Mayor Joseph Estrada. Sa ating impormasyon nakuha, Howie, sa ating mga sources ay gagamit daw ng chopper itong si dating Pangulong Joseph Estrada sa pagpunta dito sa Santa Cruz at sasalubungin siya ng mga taga-suporta nila rito at magkakaroon inaasahan ng pagkikita nga ni Governor E.R. at itong si Manila Mayor Joseph Estrada sa loob ng Kapitolyo ngayong umaga. Yan muna latest mula pa rin dito sa Kapitolyo ng Laguna sa Santa Cruz. Balik sa iyo, Howie. John, sa entablado, tinututulan pa na ni dating Gobernador Ejercito ang desisyon ng COMELEC. Pero pinakita mo na nag-empake na yung mga staff niya at inilalabas na yung mga gamit ng opisina. Kaya sa tingin mo ba, tanggap na ng kampo ni Ejercito na kailangan na talagang bumaba? Doon pa lang, Howie, sa unang araw nung binaba nga itong utos ng COMELEC ay nagkaroon na raw ng pagliligpit sa loob ng Kapitolyo. Ito yung pagpapakita raw na hindi naman daw talagang susuway itong si Governor E.R. sa magiging utos itong DILG matapos nga magkaroon ng kautosan mula sa COMELEC na nagdidiskwalipika sa kanya. Pero sa kabila nito, Howie, ay makikita natin dito sa harapan ng Kapitolyo ay nakabarikada pa rin yung mga malalaking truck, mga bus at maging itong mga tao na patuloy na umaasa, Howie, na magkakaroon nga ng pag-usad itong request o motion na inihain ng kampo ni Governor E.R. para magkaroon ng status quo ante-order mula sa Korte Suprema. At sinasabi nila dito, Howie, ang crucial period talaga ay itong sa loob ng 10 araw mula noong nagkaroon daw ng kautosan itong Korte Suprema na inaatasan ng COMELEC na magbigay ng kanilang komento kaugnay dito sa motion nga ng kampo ni Governor E.R. at umaasa sila na sa oras na maisumite ng COMELEC itong kanilang komento ay magkakaroon na ng linaw kung mabibigyan nga ba sila ng TRO o hindi, Howie. So sa ngayon, wala naman banta na magkakaroon ng komportasyon dyan. Sabi mo nga, nagbabarikada na yung mga supporters nitong si Ejercito.
Sa ngayon, Howie, ay tahimik naman yung sitwasyon dito sa loob at business as usual. Pumapasok pa rin yung mga tao na meron transaksyon at nakakaroon sila ng pagkakataon na malakad nga yung kanilang mga papeles. Subalit, meron mga pangamba, Howie. Una sa lahat dito, yung 6 hanggang 7,000 scholar daw nito si Governor ER sa oras na magsimula na itong pasukan dahil bago ng gobernador ay nangangamba sila na baka meron sa mga scholar na ito ang hindi na magkaroon pa ng financial aid ngayong pasukan. Ikalawa sa mga pangambahawi ng mga nandito at nakakausap natin dito sa loob ng Kapitolyo ay yun daw naman sa mga casual employees. At ito'y mahigit 1,000 daw. Sa ating panayam kay Governor Ramil Hernandez, sinabi niya na kinakailangang magkaroon ng reassessment sa lahat ng mga empleyado dito sa loob ng Kapitolyo, lalo na yung mga casual employees. At base raw sa performance, dun daw magbabase ang kanyang pasya kung i-renew sila o hindi. Howie. So ang sinasabi mo, pati itong mga programa ni dating Gobernador Ejercito, maapektuhan kasama nitong scholarship program niya? Yun ang isa sa mga binabantayan, Howie, kung ano nga ba yung magiging kahihinatnan nitong mga programang nasimula ni Governor ER Ejercito. Dahil ang isa sa mga talagang pinaglalaban daw nitong kanyang mga taga-suporta ay naramdamdaman daw nila yung pagbabago mula nung umupo ito dito sa Laguna at marami daw itong mga programa na sinimulan. Katulad na lamang nung kanilang orange card, nung mga benepisyo para sa mga nakakatanda at maging itong mga scholarship. Medyo malaki talaga yung bilang ng mga scholars itong si Governor ER at inaasahan talaga nila yung tulong na galing nga dito sa gobyerno ng Panlalawigan para nga makakaroon ng ayuda dito sa pagpasok ng pasukan sa unang semestre. Pero hindi maiwasan, Howie, yung ilan nangangamba, lalo na yung mga bagong apply na scholars. At inaasahan nila na yung mga lumang scholars medyo wala na magiging problema dahil meron na kalaan na budget. Yung mga bagong scholars na papasok, yun ang nagkakaroon ng pangamba ngayon at umaasa sila na sana raw ay hindi ito magkaroon ng epekto doon sa pagkapalit ng liderato dito sa Laguna, probinsya ng Laguna. Howie. Okay, maraming salamat, John Consulta.